Magandang araw, Pilipinas. Ako si VNP, ang inyong online na reporter sa balita at viral na kaganapan sa Pilipinas. Ngayon, kami ay magdadala sa inyo ng pinakabagong balita hinggil sa kalagayan sa mga pinag-aaway ang karagatan ng South China Sea, kung saan isang mangingisda mula sa Pilipinas ay hinabol ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa Scarborough Shoal. Ang Scarborough Shoal, kilala rin bilang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal, ay isang yamang puok para sa pangingisda na matatagpuan 229.6 kilometro, 124 nautical miles, ang layo mula sa Zambales, Pilipinas. Ito ay bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, ngunit inaangkin ng China ang soberenya dito at pinagbabawalan ang mga mangingisdang Pilipino na makapasok dito mula pa noong 2012. Noong Biyernes, ika-22 ng Setyembre taong 2023, isang mangingisdang Pilipino na may pangalang Arnel Satam ay nagpasyang gamitin ang tensyon sa pagitan ng barko ng Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, na BRP Dato Banco at barko ng China Coast Guard na 3,105 malapit sa pasukan ng Scarborough Shoal at sinubukang pumasok sa shoal upang mangisda. Siya ay agad na hinabol ng isa pang bangkang China Coast Guard na mabilis na lumapit sa kanyang maliit na bangkang kahoy. Sinabi ni Satam na hindi siya natatakot sa mga Chino at gusto lamang niyang asarin sila. "Hindi ako natatakot," sabi niya, "pinagtatawan-tawanan ko lang sila, inaasar ko lang sila eh." Ang insidente ay nasaksihan ng mga mamamahayag ng AFP sa loob ng BRP Dato Banco, na nagsasagawa ng misyon na maritime patrol sa Bajo de Masinloc. Ang boses ng isang operator ng radyo ng Chinese Coast Guard ay maririnig sa ere ng 15 beses, na naguutos sa BRP Dato Banco na agad na umalis sa teritoryo ng China. Ang BRP Dato Banco ay naroroon din upang magdistribusyon ng subsidiya sa fuel sa mga mangingisdang Pilipino na nakadaong malapit sa Scarborough Shoal, sa hindi bababa sa 60,000 litro ng fuel ang ipinamahagi sa mga mangingisda. Gayunpaman, noong weekend, sinabi ng Philippine Coast Guard, PCG, na ang Chinese Coast Guard ay nag-install ng isang floating barrier sa southeast bahagi ng shoal, na nagpapigil sa mga mangingisdang Pilipino na pumasok sa lugar para sa kanilang mga gawain sa pangingisda. Natuklasan ang floating barrier, na may tinatayang haba na 300 metro, ng mga tauhan ng PCG at BFAR noong Biyernes. Ito ay isang panganib sa pag-navigate. Ang mga boya ay ginagamit bilang tulong sa pag-navigate upang suportahan ang mga mandaragat na makilala ang mapanganib na lugar. Ito ay kanilang ginagamit na floating barrier para pigilan ang mga mangingisdang Pilipino na makapasok sa shoal, sabi ni PCG Commodore J. Terrilla. Sinabi ng PCG na tinanggal nila ang floating barrier noong Sabado at iniulat ang insidente sa Department of Foreign Affairs, DFA, para sa naangkop na diplomasyang aksyon. Ang Pilipinas at China ay matagal nang nag-aalitang tungkol sa bahagi ng South China Sea. Noong 2016, naglabas ng desisyon ang isang internasyonal na tribunal sa pabor ng Pilipinas at inaalis ang malalawak na mga alyansa ng China sa karamihan ng mga karagatan. Gayunpaman, tinanggihan ng China ang desisyon at patuloy na inaangkin ang kanilang soberenya at presensya sa lugar. Ang administrasyon ni Duterte ay sumusunod sa magiliw na pulisya sa China, na naghahanap ng ekonomikong at diplomasyang kooperasyon habang iniwan ang desisyon ng arbitration. Gayunpaman, inuulan ng kritisismo ng ilang kritiko ang gobyerno na labis na malambot sa China at iniuugma ang soberenya at interes ng bansa. Salamat sa pagtutok sa ViralNet Pinoy News. Mag-ingat kayo at magandang araw. Kung bago ka pa lang sa channel ko, maaari ka bang mag-subscribe at like na rin ang video na ito. Salamat sa panunood.